So po nagagamot mababa yung, din. oo, bakit po kaya hindi nagpapagamot yung other half? Maraming dahilan, no, Sander, pero yung karamihan dyan ay because of hindi pa nila natanggap, may mga delayed yung treatment, yung iba naman ay nag-lost to follow-up, nasimulan na natin silang bigyan ng gamot pero at some point huminto sila at malaking porsyento yon, around 30% ay huminto sa pag-inom ng gamot. So maraming factors kung bakit sila huminto, no? Isa dyan yung access, kahit na marami na tayo mga treatment facilities at libre, may mga pasyente pa rin na nahihirapan pumunta doon sa facility nila o because of hindi alam kunwari sa pamilya na natatakot sila na i-disclose yung kanilang status. So walang suporta. Pwede ba, sorry po Doc Louie, na-curious lang ako, pwede bang halimbawa yung ibigay na gamot pang isang buong taon na? May ganun ho ba? Yeah, may Okay. gano'n, may mga sitwasyon, pero meron na tayong, ang usual ay 6 months, no? Meron tayong 6 months na multi-month dispensing strategy na kung saan every visit ng ating pasyente ay pwede siyang bigyan ng 6-month na dami nung gamot, no? Although may mga special cases like for example, kung magtatrabaho sila sa ibang bansa, for OFW. example, or so pwede naman silang mag-request ng 1-year supply ng gamot kasi maraming enough yung supply ng gamot ng gobyerno. So kaya na-accommodate yung mga ganong special na request. At ano po, no, effective yung gamot para po ang isang PLHIV maging undetectable. Tama, no? Ito yung goal natin actually na kung ma-diagnose ka man na positive, masimulan ka kaagad ng tamang gamutan at mag-continue ka, maging religious yung pag-inom ng gamot, no? Para ma-achieve mo yung undetectable level or yung viral suppression na tinatawag natin na kung saan yung level ng virus dun sa dugo ay hindi na madidetect. And pag hindi na na-detect yan, it means untransmittable na or hindi na pwedeng maipasa yung virus sa iba. So yun yung ang kagandahan ng siyensya, no? Na ito yung mga makabagong pananaw tungkol dun sa gamutan sa HIV. Kaya gusto natin na matest para malaman kung ikaw ba ay negative or positive. Kung positive, di gamutin na natin para ma-achieve mo yung viral load suppression para hindi na makahawa. So, this now becomes yung tinatawag natin na treatment as prevention. Opo. May nababanggit ho kayo kanina na PrEP. Para ho sa mga nakikinig po, kung meron pong bata po sa inyong nakatabi po ninyo sa radyo, baka pwede nyo po silang gabayan. Ano po, yung itatanong ho kasi medyo maselan. Yung PrEP ho ba, ito po yung gamot, iinumin mo bago ka makipagtalik para hindi ka mahawa? Tama, no? So, ang ibig sabihin nun ay pre-exposure prophylaxis. Ito ay klase ng gamot na pwedeng inumin ng isang taong HIV negative na may high-risk behavior. For example, ito yung mga may high risk, no? Hindi may multiple sexual partner, merong pagkakataon na hindi consistent yung paggamit ng condom, nagkaroon na ng sexually transmitted infection in the past. So sila yung eligible, no, for, at kung sino mang may gustong gumamit, no, ng PrEP. So iniinom siya bago pa magkaroon ng sexual activity. Nang sa ganun, kung ma-expose man siya sa HIV, meron na siyang panlaban. Nauna na, no, na yung gamot doon sa katawan ng tao para labanan yung virus na pwedeng pumasok sa katawan. So, yun yung kagandahan ng pre-exposure prophylaxis. Ano po, yung nabibili lang po sa butika? O parang wala yan sa mga regular na butika. Yan ay available doon sa ating mga social hygiene clinics across the country, no? So ito yung bagong programa ng
hindi naman siya bago, pero ito yung Apo. ini-scale up actually ng gobyerno. So available na ito sa lahat ng social hygiene clinic at HIV treatment facilities na nasa government sector, at available din ito dun sa mga community-based organizations na nagpo-provide katulad ng Love Yourself, SHIP or Sale Clinic, Hash, no, at iba pang mga community-based organization sa inyong lugar. So pwede po ninyong i-check yung mga facilities na ito. Pwede